asawa. Because of what we call multitasking or different rules in life, no? So kung atin pong titingnan, hindi ako masyadong magsasalita tungkol sa Mother's Day, pero itatouch ko po yung isang bahagi ng buhay natin sa gabing ito bilang isang ina. So allow me to share with you all sa isang topic po na pagod ka ba? So sagutin na lang po natin 'yan sa ating simpleng kasagutan, Pagod ka ba? Yan. Lalo tigit yung mga nanay na asawa na, nanay pa, lula pa, may trabaho pa, may ministry, meron pa tayong mga tinatawag na mga sidelines, naghahanap buhay, nagtatrabaho, breadwinner ng mga nanay, and maraming umaasa, humihingi, pero sabi nga dyan, the very word is this: to become a mother or to become a wife or a lula and to become a woman is not easy. It is not easy. Hindi talaga po madali. So, may connection po doon ng aking ibabahagi ngayon sa inyo for the topic po na pagod ka ba? Tinagalog na lang natin. Pagod ka ba? So, pag sinabi pong nanay, talagang pagod talaga ang ating pong rule, yung rule natin nakakapagod talaga po, at we experience being over fatigued sometimes, and we experience sometimes to become weak and burn out, yung ibang nanay. Tired, tired inside and outside. Pagod. Pagod, hindi lang katawan, kundi isip at emotion. Itong spirit lang natin ang talagang kicking and live and enthusiastic, So, tayo po sa ating buhay ngayon, sa oras na ito, even po ang Bible, meron tayong mga kasaysayan o istorya na mapapansin, lalo tigit sa 1 Samuel chapter 30. Sa istoryang yun, yung mga tao ni Haring David, sila po ay nakaranas na sila po ay mamatayan at matalo sa labanan. And because of that, sabi nga po dyan, sobrang pagod na pagod sila pero talo sila. Sobrang hirap na hirap sila pero sila ay natalo. And they cried out to God na sabi doon halos maubos yung kanilang lakas sa kanilang pag-iyak. Dahil sa kanilang karanasan. So, another one is Elijah. Ang mga binabanggit ko po, mga man of God, na napagod sila. Si Elijah, nung siya ay hinahabol at pinipersecute, inuupos siya po, ni Jezebel, he became tired. Napagod talaga siya. At doon siya nag-praise sa Panginoon, Lord, take my life. Kunin mo na ako, Lord. Pagod na ako. Kumbaga, napagod siya sa ministry of miracle. Napagod siya na after all those miracles, ito pa, meron mga oposisyon. So, nakaramdam siya ng sobrang pagod.
At siya po ay doon sa kuweba. Pag sinabing kuweba, ayaw niyang tao, ayaw niyang makakita ng tao, no? Ayaw niya ng kausap, ayaw niya ng kasama. Doon siya alone with God. At doon siya ngayon nag-pour out ng kanyang kalagayan na siya'y pagod na pagod. Na halos siya po ay, ika nga doon ay nakakatulog sa sobrang pagod. Exhausted po talaga siya. Salamat na lamang na sa panahon ng siya'y pagod ay nagsugo ang Lord ng anghel at siya po'y pinagising. At baka siguro, sabi ng Lord, baka talagang ito'y hindi na gumising. And then, binigyan siya ng pagkain, no? At siya'y pinainom ng angel. At siya'y nanumbalik sa kanyang lakas. At siya'y sabi sa kanya ng anghel, marami ka pang lalakbayin, kaya bumangon ka dyan. So, kahit na ang Isaiah chapter 40, sabi doon, even young people become tired. They stumble, but those who trust the Lord will renew their strength. They will find new strength. So, kaya binanggit ng Panginoon yun, kasi talagang tayo po, sabi diyan, kahit na nga kabataan ay napapagod. Tayo pa kaya ng mga nanay, ito po, usapang nanay ito ngayon. Sino sa inyo ngayon ang hindi pagod? Sino sa inyo ngayon ang okay lang dyan, no? All of us, we experience tiredness, no? Nakakapagod. Lalo tigit yung mga may pinag-aaral pa. Ako po tapos na yung mga anak ko. May engineer na po ako, nasa Dubai. And then, yung isa pang anak ko na sa banking and finance, andun din. Pagkatapos po, may dalawang lalaki. Yung isa po ay pinakabunso, matanda na nung ako'y magkaanak sa kanya. Siya'y college ngayon. So, may estudyante pa rin akong isa. At the same time, may dalawang apo na alaga. So, kung titingnan po natin in our life, minsan wala ka namang ginagawa, pero napapagod ka dahil marami kang iniisip. Sabayan mo pa ng marami ka nang iniisip, ikaw pa yung gumagalaw, ikaw pa yung kumikilos, ikaw pa yung nagmamanage. Sabi nga natin minsan mga nanay, ako yung napapagod magsalita, ako na lang yung gagawa. So inaakot na rin natin minsan yung ibang mga gawain dahil mas mahirap, mas mapagod yung tayo ay mag-manage sa generation ngayon. Marami ngayon ang generation na college na, high school na, walang alam na gagawin sa bahay, nasanay sa mga katulong. At pag tayo naman nag-alis ng katulong, tayo yung nagiging katulong. Nakakapagod talaga. So kaya itong topic na ito, nagtatanong ako, pero isang tanong na tiyak na tayo lahat ay nakakaranas bilang tayo ay mga ina. Pagod ka ba? And that is the very topic. Sinishare na po ba sa screen natin? Okay, so Jeremiah chapter 31 verse 25 to 26 sa ASND po, sapagkat pagpapahingahin ko ang mga napapagod at bubusugin ko naman ang mga nangihina dahil sa gutom, kaya sasabihin ng mga tao sa aking pagising, naramdaman kong nakabuti sa akin ang aking pagtulog. Salamat sa Lord! Nakakapahinga tayo pag tayo po'y nakakatulog sa gabi. Nagigising tayo sa umaga na mayroong bagong lakas. Kumbaga, kung saan ba yun nanggaling yung lakas na yun, wala namang ibang pinanggalingan, pinagbuhatan ay ang ating Panginoon. Thanks God that He refresh us again every morning. Kaya nga, si David, ang ganda ng kanyang awitin. Sabi ni David, they are new every morning. New every morning. There is new day, There is new strength that you will experience, and you will feel the refreshment, the energy, the new strength from the Lord. Thanks God for that strength. Sabi po dito sa the message po na
translation, I'll refresh tired bodies and I will restore tired souls. O mga nanay, pangako to ni Lord, mensahe niya to ngayon. I-refresh niya daw yung mga pagod nating katawan. I-restore daw niya yung mga pagod nating katawan. So restoration, and refreshment is came from the Lord. Just then I woke up and look around. What a pleasant and satisfying sleep. Blessing talaga yung tulog, no? Marami dyan, mga nanay ngayon, lula, na mayroon nang tinatawag na yung di sila makatulog. Meron na silang ganong karanasan. Na hindi na sila makatulog. Yung tayo ay makatulog is a blessing, no? Is a blessing. So, because after that, we have a good sleep, then we will experience the refreshment and then the restoration of the Lord. Salamat sa Panginoon. Sa TPT po, for I will refresh the weary, kanina tired, the weary soul and satisfy all those who have given up. Yung give up ka na kakaiyak mo, nakatulog ka sa kakaiyak, at parang isip ka ng isip, parang lahat na naisip mo, parang wala na ang iba. And then, minsan, di mo na alam kung paano bukas. Diba? Meron tayong ganyang mga karanasan na tutulog tayo na walang pera, pero pagising natin sa umaga, meron na. Natutulog ka na uli yung huling kain nyo ng pamilya, pero pagka umaga, may agahan pa rin. Kaya tama naman si Haring David, sabi ni Haring David, maputi na ang aking buhok, matanda na ako, pero wala akong nakitang nagtapat sa Diyos na pinabayaan niya. Tanungin ko po kayo ngayon, yes, we experience being tired, napapagod talaga tayo, at talagang habang andito tayo sa mundong ito, talagang makakaranas tayo ng pagkapagod. Pero salamat sa Panginoon, na sa atin pong araw-araw na buhay, ano ba ang ating masasabi? Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Nagkulang ba ang word? Iniwan ba tayo ng Panginoon? Sabi nga po ang dami naman talaga nating pagkukulang Ang dami naman talaga natin ng mga kasalanan Madami naman talaga tayong mga shortcomings in life. Pero hindi yun ang pinagbasihan ng Panginoon sa atin. Hindi yun ang tiningnan ng Panginoon sa atin. Basta ang ginagawa ni Lord, pagpagod tayo, pagpapahingahin tayo. Meron pang karugtong yung talata natin dito sa Jeremiah, pagkagutom ka, pagkakainin ka pa ng Panginoon. So grabe sa Panginoon, ang buhay natin ay napakasaya, napakasarap. Kaya sabi po dito, sa another version, sa AC version, I will help those who feel tired. I will make those who feel weak strong again. Kung nanghihina ka, palalakasin ka ulit ng Panginoon. Then they will say, when I woke up from my sleep and I look around, I was happy. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. So tingnan po natin sa atin pong pinag-aaralan ngayon, bilang tayo mga nanay, ito yung katotohanan na talagang tayo po ay may mga pagkapagod na nararanasan. Napapagod tayo physically, napapagod tayo mentally, emotionally, napapagod tayo physically, inside and outside. Talagang, minsan, yung mga nanay ngayon, kung titingnan mo, talagang napakarami ng ginagawa na pinagsasabay-sabay. Habang nagmamanage sa mga anak, habang nagluluto, may nakasalang, umiikot ang washing machine, at habang umiikot ang washing machine, nagwawalis, at pagkatapos, mamaya makikita mo, lilinisin ang lababo, everything. And pagkatapos sa gabi, natapos mo lahat ng gawain, natulog ka lang, bukas, yung ginawa mo ngayon, yun pa rin uli ang gagawin mo. Talaga pong nakakapagod po talaga. Pero, that is a normal experience and situations of being a mother or being a wife, na talagang nandoon tayo sa realidad ng buhay, na talagang mapapagod ka. Pero may mga ibang bahagi ng buhay natin, na yung pagod kasi po, mga kapatid,
Pag itinulog mo, sabi ng Bible, ma-re-repress ka, bukas okay ka na uli. Pero may ibang mga pagkapagod na dahilan, sa buhay natin na nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa, pero pagod ka. So, sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, halika, come, all you are tired, all you are weary. Ano sabi ng Lord, halika dito. Pagod ka, anak, and I will give you rest. So, bakit ba tayo kasi talagang nagkakaroon ng tinatawag na pagsuko na halos? Na parang, Lord, parang kaya ko pa ba? Okay. So, letter A po, for that practical reason, dalawa lang pong points ang akin pong tatalakayin ngayong gabi. The reasons of our tiredness. Minsan, pagiging burnout na, exhausted. Some of the reasons is not just the daily routine or works inside the family, or yung ating mga ginagampanan. But there is some reason. One of that is God versus yourself. Ang dami nating ipinipilit kay Lord, ang dami nating gusto, ang dami nating iniisip, pero ito ang sabi ng Lord, yung iniisip mo, hindi yan ang iniisip ko. Yung gusto mo, hindi yan ang gusto ko. Yung ipinipilit mo, hindi yan ang kalooban ko. There is sometimes struggle, there is sometimes wrong prayer. May mali pong prayer eh. Alam niyo po kung ano yun? Plinano mo muna, tapos pina-analyze mo muna, saka ka lang mananalangin. Panginoon, i-bless mo ito. Pero sabi ni Lord, ganito kayo manalangin. When you pray, sabi ng Panginoon, not my will, Father, but let your will be done. Ang dami nating gusto, ang dami nating wants, pero hindi talaga yon ang gusto ng Panginoon. So we have struggles in life kasi, Lord, ito talagang gusto ko sa anak ko eh. Panginoon, ito talagang gusto ko sa asawa ko eh. Alam niyo, walang makakapagpatino talaga sa mga asawa natin. Wala talaga. Walang makakapagpatino sa mga anak natin. Never. Hindi natin kaya yan. Ang gagawin natin, huwag na tayo mag-struggle dyan. Ibigay natin sa Panginoon. Sabi naman niya, halika. At mabigyan kita ng kapahingahan. So, those who trust in the Lord, yun ang sabi na Isaiah 40, will renew their energy, their strength. So, as you trust in the Lord, at huwag mo na ipilit yung gusto mo, then doon ka lang makakaranas ng tinatawag na kapahinga. Let the will of God be done. Hayaan mo kung kailang pagdaanan niya ng anak mo. Minsan tayo, harang sa Panginoon eh. Kaya tayo, nahihirapan tayo, napapagod na tayo sa buhay. Kasi pagka pinapalo na ng Panginoon, nakaharang na tayo, Lord, no. Huwag mong paluin, huwag mong parusahan. Minsan, matuto tayo ng tamang panalangin, Lord, thy will be done. Kung kailangan niya paluin siya, kung kailangan niya, Panginoon, matanggalan ng mga ganyang benefits, kung kailangan, Lord God, amen. Alam niyo, minsan ganun din, sa mga spouses, sa mga asawa, alam niyo po, maraming ngayon ang mga asawang hindi Kristiyano. Tayo naman, pray tayo ng pray, Lord bless, Lord bless, Lord bless. Mag-pray tayo ng Lord, mangyari ang kalooban mo sa kanyang buhay. Kung ano man ang paraan mo, bahala ka, basta ibinibigay ko siya sa'yo. Tayo, para tayong superhero ba? To the rescue lagi. Pag alam natin na tinatouch ng Panginoon ang mga asawa natin, nandiyan na kaagad tayo, iyak pa tayo, pray pa tayo, Lord bless, Lord bless. Can we pray? Panginoon, ayoko nang mag-struggle. Bahala ka na sa Kanya. Binibigay ko siya sa'yo. Tingnan na lang natin sa gagawin ng Diyos kung di ang titino. Hello? Kasi ang Diyos naman pagka namalo, with full of love pa rin naman eh. Hello? So, marami tayong ginagawa na di naman pinapagawa ni Lord. Kaya minsan, napapagod tayo. Ang dami-dami talaga nating ginagampanan sa buhay na hindi naman talaga yung lahat pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ay yung pagiging ina, talagang automatic yun. Yung pagiging asawa, automatic yan. Given ang tawag, pagiging lula, given po yun. Pero marami pa.
na tayo ay dinadala, pinapasan, na lahat na lang ay gusto mong gawin. Gusto mo sa prayer, gusto mo sa music, gusto mo sa maintenance, gusto mo sa follow-up, gusto mo sa decorations. Lahat, gusto mo na lang lahat. Hello. Alam niyo, minsan, being a part of the body of Christ, may kanya-kanya tayong gagampanan lamang ayon lamang sa nais ng Panginoon. Hindi lahat pinagagawa sa atin. Hindi lahat pinapupuntahan sa atin ng Diyos. Hindi lahat, So, kaya kung titignan po natin, marami tayong mga dead works. Nagawa mo, nagampanan mo, lahat sa'yo na, napagod ka, ikaw pa yung na-burnout, ikaw pa ngayon yung nagtaka na, Lord, ba't naman sa akin nilang lahat? Ikaw naman yung may gusto niyan eh. Sinabi ba ni Lord yan? So, kung titingnan po natin, sabi dito sa 1 Samuel chapter 30, verse 4 and verse 6, lundag siya. So, verse 4 and verse 6 ng 1 Samuel 30, bago po yung stress management, under po ng stress management, si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan pagkabiyag ng mga asawa at mga anak nila. At balak nilang batuin siya, pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. David and his men wept loudly sa Isa version. They continued to weep until they had no strength to weep anymore. David was very upset because his men were complaining. They want to kill him with stones. His men were very upset because they lost their sons and their daughters. But David trust in the Lord his God, and then God make him strong again. Okay, ang isa sa nakakapagod sa atin kasi ang dami natin plano sa buhay at gusto sa buhay na minsan hindi naman talaga yun ang gusto ng Lord na pinipilit lang natin sa Panginoon. And then second thing is because of the stress in our life. Mga nanay, aminin natin, lahat tayo, mayroon tayong stress. But we need to know how to manage stress. Hindi talaga po mawawala. Hindi mawawala po ang stress. Talaga pong meron. Kahit pinag-pray mo siya, nandyan pa rin po siya. Na minsan, yung stress nito, pag tinanong mo ang doktor, anong dahilan ng karamdaman mo? Because of stress. Maraming karamdaman na ang dahilan niya ay stress. So itong stress na ito is the physical and emotional effect ng ating tinatawag na feelings. Okay? So itong stress po na ito, talagang lahat meron nito. Kaya mayroong Revelation chapter 3 verse 10, sabi ng Panginoon, kapag dumating ang pagsubok sa lahat ng tao sa buong mundo, dahil ikaw ay nagtiis, sabi ng Panginoon, iingatan naman kita. So meron talaga. Kaya may pangako ang Diyos na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Kasi alam niya may pagdadaanan tayo. Alam niya yung ating magiging magiging rule natin sa buhay na ito. Okay? So, ito pong stress, actually, ito po ay nauuwi minsan sa pagiging depressed. No? Na-stress ka, dahil di mo na manage, mamaya, nadidepress ka na pala. Na nagiging dahilan ng iyong mga anger, depression, no? May pinagdadaanan ka pala, kaya bigla nagulat na lang sa iyo sa bahay na biglang lumipad yung tabo kasi may pinagdadaanan ka pala. So, because of anger, because of that stress. So, na yun pala ay nauwi na sa tinatawag na depression. That will cause your health problems. Alam mo yung mga tao ngayon na grabing stress, asahan mo po, magkakasakit po yan. Sabi nga ng mga doktor, ang pagkain ng cancer, stress. Kaya mamaya lang, dahil stress ka sa sakit ng ulo mo, sa sakit ng dibdib mo, mayroon ka ng headache, mayroon ka pang chest pain, mayroon ka pang back pain,
meron kang upset stomach, ang iba nga niya, nagbabamit pa, ano? May mga rashes yung iba. Bigla lumalapat ako, nagka-rashes. Kasi na-stress ka. Ang iba, kaka-insomnia. Dahil nga kakaisip, na-stress. Hindi na makatulog. Ano? So, ang iba, nagkakaroon ng ulcer. Ulcer, ano po, kasi nga, grabing mag-isip, grabing ma-stress. Ang iba, yun po, na-high blood na. And then, ang iba pa, na-stroke. Grabe po pala ang stress sa buhay natin. So now, tingnan po natin. Ano gagawin natin dito? Ano gagawin natin? So, ang gawin po natin dito, sabi po dito, in this stress, we need to know how to manage. Wala pa tayo doon po sa Choose the Right People. Doon muna tayo sa stress management. So, tingnan natin, who is the source of this stress? Let us identify. Minsan, asawa mo eh. Minsan, anak. Kung may apo ka, minsan apo. Minsan naman, because of the needs. Or minsan naman dahil sa init ng panahon. Dito sa Pilipinas, napakainit ng panahon. Kaka-stress yung panahon, yung klima. So, as we identify, whatever the cause, we need to know, how to manage. Ibig sabihin, mahalaga paano ka nagre-react sa mga stressor mo sa buhay. Halimbawa, siya palang stressor, nakita mo palang wala pang ginagawa, nai-stress ka na. Okay? So, ang kailangan ma-change po how you react to the stressor, to the stress of your life. We need to become aware of our stressor. And your emotional and your physical reserves. Alam mo na pag nakita mo siya, na-high blood ka. Alam mo na kapag nakakakita ka ng hugasan, na-high blood ka. Yung palang stressor mo, hugasan. Yung palang stressor mo, apo mo. Yung stressor mo pala, malugang mo. Ano ba talaga? Alin ang stressor mo? Now, as you identify, you need to become aware of your reaction. You need to determine the body, the response of your body. Biglang tumataas yung BP mo, alam mo naman, bakit magre-react ka kaagad? Delayed your reaction. So you need to control yourself. Kinakailangan na i-manage mo yung sarili mo. Recognize what you can change. Hindi mo talaga mababago sila eh. Sabi ko kanina po eh. Actually, si Lord talaga ang makakabago sa kanila. Kaya ikaw na lang magbago. Hello? Alam niyo po, minsan may mga ganyan. Pag nag-post sa Facebook, pagka walang nag-like, na-stress. May ganun simple lang. Pero ako naman ginagawa ko, yung mga taong ganun, pag sila yung nagpo-post, gusto i-like sila. Pagka ikaw hindi. Ako naman ginagawa ko, all of their, inaano ko sila, response ako ng maganda. Giningitian ko sila, binabati ko sila, binibless ko sila. Yung mga nakikita ko na nagkukos ng stress sa akin, na-change po sila because of that. So, nakita ko sa aking sarili that I need to change. I need to change. You cannot change your stressor eh. So, ikaw ngayon, you need to delay your reaction. Iniinis ka. Ikaw naman, talagang ganado ka naman mainis. High blood ka. Ikaw naman talagang bigay na bigay ka naman talaga para talagang ma-high blood ka. Hindi. As you identify the stressor, the cause of your stress, you need to delay your reaction. You need to change. You're the one that will change. Mga nanay, tayo magbago. Nai-stress ka sa salita, di huwag ka magsalita. Hello? Nai-stress ka kakahugas, huwag ka maghugas. Na-stress ka, laba ka ng laba, minsan huwag kang maglaba. Na-stress ka, luto ko ang luto. Minsan hayaan mo sila, yung mga nandiyan luto, hayaan mong initin lang nila. And then ikaw, masaya ka lang. And then relax. Choice mo yan eh. So, reduce the intensity
of your emotion, your reaction to stress. I-reduce mo yung intensity na, halimbawa, yung reaction mo is 100, pwede mo gawing 80. Yung volume ng boses mo 100, pwede mo gawing 50. Or kaya mag-day off ka. Nang kakasalita. Mamahinga ka. Magtataka sila, uy, si nanay, hindi galit ngayon, hindi nagsasalita, hindi umiimik. Hala, maghugas tayo, maglaba, maglinis tayo. Kasi hindi siya umiimik. Diba? Minsan, we need to change. No? So, because there is danger to become very stressed. Ano po? So, alam niyo mga nanay, ang isang babaguhin natin yung pagiging exaggerated. Grabe kung makareact. No? Grabe mag-react. At minsan tayo, hindi lang tayo grabe mag-react, grabe pa tayo sa hysterical, ano. So, minsan, isa lang yung kasalanan, tayo nare-review natin yung napakarami pang kasalanan at kamalian. Doon lang tayo. What is the problem and what is the topic? Doon lang tayo, no? So, overreaction minsan tayo. Exaggerated masyado. No? So, control, ano po. So, learn to moderate your physical reaction. Alam mo naman na ikaw ay, sabi nga dyan na nasakit na nga ang likod mo, nasakit na nga ang dibdib mo, ang ulo mo. Tapos, salita ka pa ng salita, galit ka pa, trabaho ka pa ng trabaho. Choice mo naman yan. Na pinapatay mo na halos yung sarili mo, ayaw mo nang papagpahingi, tas galit ka. Hello? So, why not maupo ka? Why not mag-relax ka? Makinig ka ng music, ng Christian song. Mag-karaoke ka kaya, Christian karaoke, no? O di kaya, kunin mo yung Bible mo, magbasa ka, mag-spend time ka muna sa Panginoon. Unahin mo kaya, ano yung presence ng Lord. Then, atmosphere will change. Build your physical reserves, ano? Anong ibig sabihin? Avoid additional stress. Stress ka na nga sa labahan, pupunta ka pa sa lababo, para makita ang hugasan, stress ka na sa labahan, stress ka pa sa hugasan, pupunta ka pa sa kusina para makita mo yung mga kalat. So, lahat na inako mo yung stress. Hello? Tanda po natin, we need to change. Ano po? So, mag-exercise tayo minsan. Alam niyo, ang daming benefits ng exercise. Mag-walking tayo, pwedeng mag-jogging ang iba, mag-exercise yung iba, para sa ganun, na-unless po yung ating stress. Naiiba ang environment, nakakapag-inhale tayo, exhale po tayo. Ano po? So, take a break. Pwede ka mag-power nap. Hindi masama. Hindi kasalanan po na magpahinga. Minsan tayo, kasalanan na rin natin, magre-reklamo tayo bago tayo matulog. Pagod na pagod ako, kayo talaga. Wala na kayong bang ginawa. Ganito. Kaninong kasalanan? Minsan sa atin din. Why? Inako na natin lahat. Hindi natin dinidelegate. Pagtiwalaan natin sila, hindi sila kasing galing natin, hindi sila kasing sarap natin magluto. Pero let us trust them para ma-delegate, para ma-divide po yung pagod at saka yung stress at saka magkaroon ng division of labor. And let us trust them. So, maintain your emotional reserve. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung pong mga frustrations natin in life, yung ating mga disappointments, alam niyo po, hindi lahat yan ay iisipin natin. Sabi ko nga, wag dibdibin, mayroon pa tayong tuhod. Iluhot natin, pagkatapos natin may panalangin, natin isipin. Binigay na nga natin kay Lord Bakit pa natin iisipin? Sabi ko nga sa inyo, as you trust God, then rest. Binigay mo na kay Lord huwag mo nang bawiin. Bahala na si Lord niyan. Then, as you surrender your burden to God, as you give up your burden to God, sabi ng Panginoon, He will carry you. Naalala niyo yung footprints in the sand? Sabi niya, Lord, kung kailan mahirap na yung daan, bakit isang paa na lang nakikita ko naglalakad? Akala niya, iniwan na siya ni Lord. Pero yung paang yun, si Lord na pala. Pagkatapos ngayon, siya pala ay kalong-kalong na ng Panginoon. Gustong-gusto ni Lord, ang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya at umaasa tayo sa Kanya. Tayo po mga nanay,
Huwag tayo puro dibdiban tayo sa trabaho, dibdiban tayo sa mga stress, sa mga problema, sa mga needs, lalo tigit ito, parang ang ikli ng bakasyon, kakatapos lang ng bakasyon, para bang iniisip na uli ng mga nanay, naku, enrollment na naman, pasukan na naman, gastusan na naman. Alam niyo po, bigay lang natin yan kay Lord. Ibigay lang natin sa Lord. Wag masyadong dibdibin. May tuhod tayo. Luhurin din natin at ipagkatiwalaan natin sa Panginoon. No? Okay. Another thing, another practical reasons ng ating mga kapaguran. Hindi lang yung we struggle, ourself versus God, and then hindi lang yung stress. Another thing is choose the right people. Okay. Anong ibig sabihin ng choose the right people? Alam niyo po, lahat ng tao ay babatiin natin sila, ngingitian natin sila, at mahal natin sila. Kasi sabi naman ng Panginoon yan, masama na tayo po ay hindi marunong makipagkapwa, at hindi tayo marunong magmahal ng ating kapwa. But, hindi lahat ng tao sa ating buhay, sila po ay bigay ng Diyos. May mga tao na kinakailangang i-give up natin sa Panginoon. Minsan, kinukuha na ni Lord, hinuhold pa natin. Ibigay natin kay Lord. And then, maaring yung mga tao na yun, ay mga tao na certain time lang sila sa ating journey. Binigay lang sa atin ng maikling panahon at hayaan natin na minsan nawawala sila. Inaalis ng Diyos kasi hindi na siya makakatulong sa journey natin. Hindi na siya nagiging encouragement sa atin. At tayo ay nagiging stress na. So, inaalis talaga yan ng Lord. Pinapalitan niya ng mga tao na maglalapit sa iyo sa Panginoon. Yung mga tao na mag-i-encourage sa iyo. Yung mga tao na tutulungan kanya sa journey mo. Yung mga tao na kahit nakita niya ang iyong kahinaan, nandiyan pa rin nakatayo sa iyo. Yung mga tao na hindi ka gagamitin lang kapag may kailangan ka. Ito yung mga taong sila pa yung kasagutan sa mga pangailangan mo. So piliin natin yung mga gusto mong tao na nahihirapan ka na at grabe na yung pain and stress mo sa buhay, ayaw mo pa rin bitawan, o bibitawan mo yun, ibibigay mo sa Diyos, tatanggapin mo yung binibigay sa iyo ng Lord ng mga tao na tamang tao sa iyong journey. So kaya sabi dito, meron ako mga practical tips na makakatulong in even sa ating spiritual. Sabi po dito, iwasan ang mga taong they act like a victim. Iwasan na, hindi awayin. Iwasan ang mga taong they act like victim sa mga issue na sa kanila naman nagsimula. Meron ba kayong taong ganon? Siya yung gumawa ng issue. Pero parang feeling victim siya. Iwasan ang mga taong they act like victim sa mga issue na sa kanila naman nagsimula, and prioritize people with the same frequency. May mga taong binigay sa atin ng Panginoon na kasing tulad ng puso natin, tulad ng ating isipan, pareho ang ating damdamin, pareho ang ating gusto, magkasundo tayo sa spirituality, magkasundo tayo sa ating mga hinaing sa buhay. Nagkakaunawaan. So, sabi dito, iwasan natin, yung mga taong they act like victim na sila naman ang may gawa. Iwasan ang mga tao na kahit gaano mo tulungan, kayang-kaya kang baliwalain kapag sinumpong. Yan. Sabi nga po dyan, tulong ka ng tulong, pero wala ka manang marinig na pasasalamat. Pag sinumpong yan, anong nangyayari? Lahat ng tulong mo baliwala. Sabi po dyan, iwasan, hindi awayin. Iwasan ang mga taong mali ang natatandaan sa iyo. Mga taong mas tanda pa nila ang isang mali kumpara sa maraming tama. Para bang ang ginawa mo ay 10, mayroon ka lang isa na pagkakamali o kakulangan, mas natandaan niya yung isang mali mo kaysa sa 10 mo na nagawan tama. Kaya tama kanina si Beverly na sabi niya,
Aba, sabi niya, magpasalamat tayo sa Panginoon. 10 ang pinagaling, isa lang yung nagpasalamat. Gusto ni Lord John na tayo nagpapasalamat. Tayo ganun din tayo. Di ba? Kay Lord ang papuri, at ang ginawa naman natin ay para kay Lord, kahit hindi tayo gantihan at pasalamatan, okay lang. Pero sa totoo, natutuwa tayo. Pag may mga tao na marunong na tumanaw ng utang na loob. Pero may mga tao na dapat natin iwasan na ang natatandaan lang sa atin yung ating mali na nasalita at hindi nila natandaan yung mga tama na nagawa natin sa kanila. Iwasan ang mga taong hindi kayang maniwala sa iyo. Ano po yun? Nag-share ka ng panaginip, nag-share ka ng vision, nag-share ka ng pangarap mo, nag-share ka ng desire mo sa buhay, pero nasabi nila, ay hindi ako naniniwalang uunlad ka. Hindi ako naniniwalang okay ang buhay mo. Alam niyo po, stressful talaga pag may mga tao kang kasama sa buhay na ang ganda na ng revelation ng Lord. Pag nakausap mo, sasabihin niya, naku, wag ka masyado dyan na mag-rely. Ito na lang yung gawin mo. Lagi nakakontra. So, iwasan, yung mga tao na hindi kayang maniwala sa iyo. Iwasan yung mga taong ungrateful. People who take for granted. Kung ano lang yung makukuha sa iyo at gagamitin ka lang. Pag wala na makuha sa iyo at hindi ka na niya mapakinabangan, they are so ungrateful. Iwasan natin yung mga ganon. Hindi natin naawayin, pero iwasan natin. So let us submit all of those people to God. And let us welcome those people. It is very few. Kunti lang yan, bilang lang yan sa kamay. Baka isa lang yan, baka 2 lang yan, 3 lang yan. Si Jesus, out of 12 disciple, mayroon lang siyang 3. Nasabi niya doon, si Peter, si John, and James, na lagi niya kasama. At sa mga panong siya nabibigatan at nahirapan, ay umiiyak siya, nakikita lang 3 ito. Alam mo po, hindi lahat ng tao pwede mong iyakan. Hindi lahat ng tao mauunawaan ka. Hindi lahat ng tao pwede mong pagsabihan ng problema. Mag-ingat po tayo. Baka yun ang pagsasabihan mo, unless na masolusyonan yung problema mo, ay lalong lumaki. Ang sarap ng tao na ibinigay sa iyo ng Panginoon na matapos mong iyakan, ipinagpray ka, tinulungan ka pa. Amen. Sila po yung mga regalo ng Diyos sa atin. Kahit nakita niya na yung mga pinagdaanan mo sa buhay, kahit nakita niya ang pagbagsak mo, kahit nakita niya naghirap ka na walan ka, nandyan po siya, hindi ka hinusgahan. Hindi ka ikunento sa iba, hindi ka sira, mataas pa rin ang tingin sa iyo, nirerespeto ka pa rin, pinapanalangin ka pa rin, binibless ka pa rin. So that is the right people na bigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So mawawala tayo sa mga ka-stressan ng buhay natin kapag po tayo natuto, amen, to manage the stress and to choose right people in our life. Alam niyo po ako, may mga nilet go ako. Nung malet go ko po sila, okay na ako. Masaya na ako. Hindi na ako umiiyak palagi. Wala na ako laging agony. Wala na akong kabigatan sa aking puso na lagi-lagi, nung hindi ko pa nililit go, lagi akong stress. So, learn to let go. Learn to choose right people in your life. Amen. Last, sa atin po mensahe ngayong gabi, sa atin pong pagkapagod, there is a spiritual solution. Kanina, binigay ko sa inyo ang mga practical ways and manage the stress, the way how to manage all those stresses. Now, what is the spiritual solution? Number 1, trust God. Huwag ka nang magtiwala sa Bombay. Huwag ka nang magtiwala sa mga patalastas dito sa multimedia na makikita mo. Ang daming mga grupo nagpapautang. Huwag ka dyan magtiwala. Trust God. Amen. Sabi ng Lord sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Number 2, believe God. Maniwala ka sa pangako ng Diyos. Malapit mo ng kamtan yan. Kung ngayon nasa discomfort ka, kung ngayon nandoon ka sa mainit na pagsubok ng buhay, malapit mo nang tanggapin ang pangako ng breakthrough ng Lord sa buhay mo. Tinitest ka lang ni Lord. Nire-refine ka lang ng Panginoon. Hindi siya nawawala. Hindi siya delay.
tandaan po natin, malapit mo nang tanggapin ang pinagkapag-pray mo sa buhay mo. Malapit nang ibigay sa iyo ng Panginoon ang answered prayer. Ano po, tandaan po natin, He never abandon us. Kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon at iiwanan na hindi tapos yung kanyang plano sa ating buhay. Ano man ang sinimulan sa atin ng Diyos, kukumplituhin niya po yan. Amen? Hindi matatapos ang istorya ng buhay natin sa problema. Hindi matatapos ang buhay natin sa mga stress ng buhay natin. Then wait upon the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, in His time, He make all things beautiful. Hello po? Sa tamang panahon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, He make all things beautiful. So, wait on the Lord. Amen. Minsan, gusto mo na ngayon na. Hindi ka pa pala ready kasi nire-refine ka pa. Iba pa yung mga priorities mo in life. Pag ngayon ka pinayaman ng Panginoon, magiging kasalanan lamang yung blessing na yun sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo alam yung priorities. Inaayos ka pa ni Lord. Ina-align ka pa ng Panginoon. Tinuturuan ka pang magpatawad. Kasi kung ngayon ka i-bless at puro ka hatred, saan mo gagamitin yan? Sa paghihiganti? Yung blessing? Pero dahil ikaw na-refine ka ng Lord, naihanda ka ng Panginoon, dahil ikaw na-refine ka niya, dahil ikaw ngayon ay na-align ng Panginoon, tinuruan ka niya ng priorities, tinuruan ka niya ng katapatan. Alam niyo po, nakakatakot payamanin yung mga taong kahit ikaw po hindi marunong magbigay at hindi marunong magbigay ng offering. Mga taong hindi generous, mga taong mayroong paghiganti sa buhay. Alam niyo po, kaya hindi rin ibinubuhos pa ni Lord yung blessing. Because the Lord is preparing you. The Lord is aligning your heart. The Lord is teaching you about the priorities in life. The Lord is refining your heart. At kapag ikaw ay isang mabuti na at handaan na ang puso mo, na yung blessing, natatanggapin mo sa Panginoon, magagamit mo for His glory. Na yung blessing na tatanggapin mo, magagamit mo para maraming tao magpasalamat sa Diyos. At yung blessing na tatanggapin mo, ay i-enjoy mo sa buhay mo. Ano po? Marami kasi diyan, binibless na ni Lord, hindi pa ini-enjoy yung buhay. Actually, sabi ni Lord, bibigyan kita ng isang mahabang buhay na kasaya-siya. Ba't hindi ka masaya? Ang kaaway, joy taker. So, when time is right, sabi ng Panginoon, He make all things beautiful. At sa mga panahon na yan, praise Him. And have a positive thinking always. Above the things that are worthy of praise, Philippians 4:8. Ano po? So, sabi po ng Panginoon, maging positive thinker tayo. Yung mindsetting natin, ang diablo, bubulungan ka lahat ng kasinungalingan. Sasabihin sa'yo, hindi ka nagagaling. Sabi ng Lord, I am Jehovah Rapha, the God that healeth thee. Alin ang paniniwalaan mo? Amen? Sasabihin ng diablo, naku, wala ng pag-asa, mangutang ka na. Ano sabi ng Biblia? Darating ang panahon na hindi ka mangungutang, ikaw pa ang magpapautang. Sasabihin ng diablo, kita mo na, nagtatapat ka sa Diyos, pero ginugutom ka. Ano sasabihin ng Panginoon sa'yo? Salita ng Panginoon, ipapaalaala sa'yo, God is able. He will supply all your needs according to His riches in heaven. So, we need to have a positive mind or what we call this is kingdom mindset. Ano po? Mas paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kaya basahin natin. Andyan yung mga pangako ng Panginoon at paniwalaan po natin yan. Huwag yung kasinungalingan ng diablo. Amen? And being grateful. Ano po? Magpaunahan tayo magpasalamat. Because God is really good. God is faithful. Amen? Kailanman ang Diyos hindi nagkulang. Kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Amen po ba? So, be grateful to God. Huwag po tayong hingi ng hingi. Kulang ng pasasalamat. Unahin natin ang pasalamatan ng Panginoon. At ang sabi pa ng Diyos ganito, hindi mo pa hinihingi dahil pinasalamatan mo na, ibibigay yan ng Diyos. Philippians 4:8. Amen? So, maging grateful tayo. Marami taong hindi grateful. Nabigyan mo na, nasubuan mo na, pati ang abraso mo ay nginat-ngat pa. Hindi pa marunong magpasalamat.
Ano? Anong ibig sabihin? Grabe na yung kabibigay mo, kabibless mo, ni hindi man ang marunong magpasalamat. Si Lord gusto niya po, nagpapasalamat tayo. Amen? Yung gratefulness spirit. Kahit maliit lang yan. Sabi ni Lord, pag nagpasalamat ka sa maliit na bagay, bibigyan ka ng malaking bagay. Then, give up everything. Surrender your burden. Surrender your problem to God. And then, for the last thing, sabi ng Panginoon, hallelujah, let us have a perseverant spirit. Anong perseverance? Alam niyo yung mga sacrifices natin, mga sufferings natin? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, may katapusan po yan. It is not our destiny. Because our destiny is blessed life. Our destiny is victorious life. Our destiny is blessed in all aspect. Alam niyo po, kapag nandiyan na yung breakthrough natin, sabi ng Panginoon, lahat ng aspeto at lahat ng area ng buhay natin, babaguhin ng Diyos. Mababago ang sasakyan mo, mababago ang bahay mo, mababago ang bank account mo, mababago ang mga gamit mo, mababago ang number ng pera mo, mababago ang lahat ng bagay. Why? Kalooban ng Diyos na managana ang kanyang mga anak. Amen. So kaya kung meron tayong mga sufferings, kung meron tayong mga sacrifices, meron tayong mga struggles at meron tayong mga tinatawag na mga circumstances and burdens in life, bigay natin lahat yan sa Panginoon. Amen. And then, sabi ng Panginoon, umiyak ka sa gabi, pero kinabukasan, ikaw ay magsasaya at ikaw ay magdiriwang sa gagawin ng Panginoon. Okay. Last thing, let us have a right focus tonight. Amen. Huwag natin isipin na ito na talaga yung aking palad, der Chadeli, na ako'y kawawang ina, na ako'y kawawang asawa. Hindi po totoo yun. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, we are very close now to our breakthrough. We are very close now to our greater things, the best things that is from the hands of God. We are very close now to the answered prayer. We are very close now to the promise of God in our life na mababago na ni Lord yung mga asawa nyo, mababago na ni Lord yung mga anak nyo, na mababago na ng Panginoon ang pamilya nyo, na mababago ng Panginoon ang inyong mga work, ang inyong mga amo, ang inyong mga pag-uugali ng mga tao sa kapaligiran nyo. Everything will change. At lahat ay magiging pabor sa iyo. At lahat ay magiging ayon lamang sa ikabubuti mo at ikasasaya ng buhay mo. Amen? So, sabi ng Panginoon dito sa last verse natin sa Ecclesiastes chapter 3, ano po? Sabi ng Panginoon, God has chosen a good time for all things to happen. Mayroon siyang tinakdang panahon na lahat ng negatibo sa buhay natin gagawin niyang positive. At lahat ng pangit sa buhay natin gagawin niyang maganda. Lahat ng mahirap sa buhay natin ay pagagaanin ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, bahala siya. Amen. Magtiwala lang tayo. There is a season for everything. Mayroong tagsibol, mayroong tag-init, mayroong taglagas, mayroong taglamig. Pero sa Panginoon, kapag katakdang panahon na ng Diyos, when the time is right, ano po, sabi ng Panginoon, He made all things beautiful in His time. Iingatan tayo ng Lord. Psalms 34:15, verses 19 to 20, iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit ililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Pagdadaanan lang po, hindi destiny. Amen? Iingatan tayo. Sabi ni Lord, na kahit na isang buto nila ay hindi mababali. Righteous people will never fail. People will always remember them. So praise God, salamat sa Panginoon. Sabi niya, dito sa atin pong conclusion, tiwala lang sa Panginoon. Amen? Magpahinga tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At matuto tayong magtiwala na bahala ang Panginoon. Amen. And then manage your stress in life. Change yourself in a way to manage the stress in your life. Do not be exaggerated. Amen. And then, yung reaction po, baguhin. Amen. And then, yung mga pagkapagod natin sa buhay, may kapahingahan po na nakalaan para sa ating Panginoon.
Pagpalain po tayong lahat, mga nanay ng ating Panginoon. At tandaan po natin, may Diyos tayo na hindi natutulog at laging may mabuting nakalaan para sa atin. Sabi ng Panginoon, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Lapit lang tayo ng lapit kay Lord. Tiwala ng tiwala. Amen. Tawag ng tawag. Sabi nga po, ang panalangin po ay pagkatok. Amen. So kumatok ng kumatok hanggang tayo pagbuk ng Panginoon. Amen? So, lahat ng sitwasyon ng buhay natin, mga nanay, napapagod man tayo, may kapahingahan pong nakalaan sa Panginoon. Amen? Hindi lamang kapahingahan, kundi mayroon po siya nakahanda na. Na greater things, that is the big things, that is the breakthrough, that is the answered prayer. Allotted to every one of us. Amen? And you are closer for that, malapit mo nang tanggapin yan. So sabi nga po dyan, huwag dibdibin niyo yung mga problema, yung mga kapaguran, ipahinga natin sa presensya ng Panginoon, lumuhod lang tayo at magtiwala kay Lord, bahala siya. Amen. So kung ang topic natin, pagod ka ba, ang conclusion natin, bahala siya. Amen. May Diyos tayo at lahat ay kaya niya. Amen. Walang imposible sa Kanya. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, and I pray to every one of you right now. Hallelujah. Lord God, sa oras na ito, Lord, salamat Panginoon, buhay ang iyo po mga salita, ang mga nanay nandito ngayon, ano man po Lord God, ang kanilang kalagayan, Panginoon, ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano man ang mga desire ng kanilang puso, ano man ang kanilang po mga pangailangan, Panginoon, ano man Lord God, ang kanilang laban, Lord God, hallelujah. May Diyos naman kami na nandyan palagi para sa amin. Na hindi kailanman kami pababayaan. Lord, I speak rest. I speak, oh God, release of every burdens. Lord God, I speak, oh God, faith to be increased to everyone. Panginoon, na sa mga pinalangin nila sa iyo at mga hiningi nila sa iyo, nakinig ka, Lord, at tiyak ang kasagutan mo, Panginoon. Bring change, oh God, to their family, to their spouses, Lord God. Regenerate their heart, Lord. To their children, oh God, bring transformation. Lord God, supply all their needs according to your riches in heaven. Lord God, give them rest, oh God, for their weary soul. Give them, oh God, rest for their tired mind and heart and emotion, Lord God. Refresh them, Lord God. Bless them, Lord Jesus. Lift up their faith unto you and bless all aspect of their life. Lord, yung mga mayroong nararamdaman na mga physical na sakit dakilang Diyos, kaya mo siyang pagalingin ngayon. Do a miracle touch, oh God, with your healing touch right now in Jesus' name. I pray, Lord, for healing completely, oh God. Panginoon, salamat sa kagalingan sa mga ubo, sipon, sa sumasakit ang balakang, kagalingan dakilan Diyos sa mga high blood, Lord, kagalingan, Panginoon, Lord God, sa mga insomnia. Panginoon, even yung mga stroke, Lord, Panginoon, kagalingan dakilan Diyos, maging, Lord, sa mga liver problem, Panginoon. Lord, kagalingan dakilan Diyos, Lord God, sa mga stomach, upset stomach, Lord God, maging, Lord, sa kidney man yan. Panginoon, yung mga nananakit na mga nerve, mga ugat dakilan Diyos. Panginoon, Lord, yung nananakit na likod, dibdib, Panginoon. Lord, let healing be upon them, O God, right now, in Jesus' name. And Lord, salamat po for completely healing them, O God, for completely and, Lord God, abundantly blessing their needs, O God. Panginoon, relationship, oh God, will be okay. Panginoon, i-reconcile mo, Panginoon, ang mga relasyon. I-bless mo ang mga families. Panginoon, bless all those mothers right now, oh God. Every mothers right now, oh God, will be a light, will be a blessing, oh God, will be a precious in your sight, Lord God. Panginoon, at Lord, lahat na magpala sa mga nanay na ito, pagpalain mo. Lahat po dakilan Diyos, Lord God, ng area ng kanilang buhay, Lord. We declare blessing, we declare victory, we declare, oh God, love that comes from you. Salamat, Lord. Wala na kaming hahanapin pa sa iyo. You are enough for us. You are more than enough for us, Lord God. Sapat ka at wala na kaming hahanapin pa dahil, Panginoon, nasa iyo na po ang lahat. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus.
Amen. God bless po. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Sa Diyos